So yun o, time check tayo dito is 6:35 ng hapon o gabi. So again, Davao City peak hour is alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. So meron pa tayong natitirang 25 minutes no para masaksihan natin yung ating peak hour dito sa Davao City, dito sa may Rojas Avenue, kung saan makikita ho natin yung mga buses na dumadaan dito. Ibig ko sabihin na may make up or tumutulong sa ating mga jeepney para mag-transport no ng mga pasahero para sa kanilang papunta sa kanilang mga respective barangays. So itong nakikita nating bus kanina, yun for example Anil is isa yun sa HPBS or highly priority bus system dito sa Davao City, facing phase 1 or phase 2. So kumbaga kasama yun sa proyekto ho nila ng HPBS. Ibig sabihin ang tawag naman doon is PHEBS or PHEBS or peak hour augmentation bus system. Ibig sabihin ho noon is tutulong ho sila na mag-transport ng mga pasahero. Tutulong sila sa mga jeepney, public vehicles dito sa Davao City na i-transport ang mga Davao City, mga Davaoenyo commuters para papunta sa kanilang mga respective barangays and places. Kasi kung during peak hour, kung aasahan lang ho natin dito sa Davao yung mga public jeepney, hindi ho talaga kaya i-accommodate so kawawa yung mga pasahero ho natin, mga public commuters, hindi ho sila makauwi ng maaga to the point maglalakad na yung iba. So step in yung mga bus company, pero hindi ho yun hindi ho yun compulsory. That's mandatory ho yun sa ating City Government of Davao na yun na nga magbigay sila ng ilang unit para bumiyahe mag-deliver ng mga pasahero from Davao City downtown area papunta sa mga respective barangays. So meron tayong babasahin na Wikipedia or yung information about HPBS yung kailangan proyekto, kung yung statistics or yung status kung kumusta na nga ba. Kaso nga lang medyo tayo ngayon problemado tayo sa ating internet connection, medyo mabagal yata at this very moment. So maging internet signal din siguro nagkakaroon din ng peak hour ano sa tingin nyo? Kaya siya buffering loading yung internet connection natin sa ating dito telecommunication. Pero gayon pa man, so habang nag-aantay ho tayo ng stable connection ho dito sa Davao City nitong oras na to para mabasa ho natin, mabalikan natin yung magkaroon tayo ng review or heads up or review sa yun ang HPBS or High Priority Bus System dito sa Davao City. Ipapakita ko na lang muna ho sa inyo ang ganap dito, sitwasyon kalagayan ng Davao City kapag peak hour. So ibig sabihin na napaka-traffic congested yung natin, yung ating kalsada. So gano'n nga ba ka-traffic, gano'n nga ba ka-congested? So ito ho yun So dito tayo magsa-start sa may exit point sa may Rojas Avenue, sa may right side. Ayan, papunta yan ng Toril, Barangay Toril or Toril District. So yung mga buses bound for buses and mga jeeps bound for Toril is dito yan sila dadaan, lalabas. Yan, always ho yan Tapos papunta sila doon sa may Quimpo Boulevard SM. Tapos yung mga taga-Tugbok naman from Kalinan, Mintal, dito naman sila dadaan sa kabila, yun sa may left side o right side o whatever, depende kung saan tayo makaharap. So yun po yung nila magiging daan. Ang mga taga-northern part of Davao naman, yung mga taga-Bunawan, Lasang, taga-Tibungco, Panakan, dito rin sila dadaan diretso. Dito sila dadaan, iikot para mangunguha ng pasahero. So ganun po yun So south, from south, north, pag ganyan paikot lang yan, letter U pag ganun. Tapos yung naman, yung papuntang north naman is ganun din yung nila ruta, pa letter U din So dito yung labas nila. Okay? So tingnan natin, di ba? Siksikan congested, siksikan. So that's what we call peak hour. So ito yung mga nakikita nating mga ruta dito. So mga jeep mga oso-oso jeep. Yan, oso-oso, Toril. So panigurado namimiss na rin ng ibang mga Davaoenyo na wala na sa Davao ngayon nakatira. Namimiss din niyo yung sumakay ng oso-oso dito sa Davao City. Pa oso-oso, pa bago-bago, ilis-ilis, kusog kaayo. So pakita ko lang sa inyo kasi wala talaga tayong makikita wala tayong masyadong internet signal, pero sige lang at magkaroon tayo ng stable connection, babasahin natin ulit nang mabalikan natin hits preview
tungkol sa HPBS. Although ang HPBS natin is may nasasabi na hindi na daw siya kasama sa sa priority development or priority project ng ng administrasyong Marcos. Pero sa pagkakaalam ko, meron tayong batas sa Pilipinas, no? Meron tayong law na kapag ang isang proyekto ay meron ng budget at nasimulan na, hindi na ito pwedeng i-cancel, no? Kailangan itong ipagpatuloy. Obligasyon or obligado ang sumunod na pangulo, obligado ang sumunod na presidente na administrasyon na tapusin ito, ipagpatuloy, dahil ito nga ay mayroon ng nasimulan na at saka nagkaroon na rin ng pondo. No, yun yung nakikita ho natin dito na traffic, sobrang siksikan ho talaga siya. Okay. Wala pa tayo dito masyadong nakikita mga mga bumabiyahe sa Davao na mga modernized jeep or minibus kung tawagin, no? Unlike kagaya ng mga nakikita natin sa Metro Cebu, Iloilo, Bacolod, Manila, Region 4A, mga Cavite area, ganun. So dito sa Davao City, meron ako nakita parang yung biyaheng na yata, biyaheng Bansalan ba yun o biyaheng Digo City. O meron akong namataan nung ako'y pumunta ng Toril one time, so nakita ko sa yun nga bumabiyahe, tapos may nakalagay pang ruta na Cotabato. Ano ibig sabihin nun? Ito yung natin dito, hot traffic situation sa Davao City during peak hour. Ulitin ko, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi yung traffic congestion sa Davao City. Bumper to bumper, sabi ni Love Anyover. So ang nakapagpa-traffic sa Davao, lilinawin lang ho natin, hindi ho dahil sa napakaraming jeep, kasi konti lang ho talaga yung jeepney ho natin dito sa Davao. Tapos yan, konti lang, no? Ang nakapag-cause ng heavy traffic sa Davao City is yung mga private cars or private vehicles. Sobrang dami dito sa Davao City. Yan nga, may mga series of vlogs or may mga ilan-ilan akong mga video na or vlog na pinapakita ko sa inyo yung bilang, no, ng ating mga public jeepney vehicle sa Davao City. Nasa 7 to 8% lang talaga siya sa kabuuan, no? So in short say, nagbibilang ako ng 100 vehicles na dumadaan sa aking harapan sa kalsada. So nasa 7, 6, 7, 8, hindi lalagpas 8, no? Kumbaga every 100 vehicles, 8 or 7 lang doon ang mga public jeepney na nakikita ho natin. So medyo okay na yung natin, internet. Ayan, nabubuksan na ho natin yung article na hinahanap ho natin. Pero ganun pa rin, no, medyo hindi pa rin siya ganun kabilis. Kaya ito muna, maglalakad ho tayo dito. Isasama ko kayo. Sama ko kayo sa paglalakad. Mula ho tayo dito sa may pinakadulo. Yan, pinaka endpoint or pinaka intersection ng Rojas Avenue, intersecting Quezon Boulevard or Rojas Boulevard, ganun. I mean Boulevard or Rojas Boulevard intersection. Yan. So mula doon tayo naglalakad. Isasama ko kayo dito hanggang sa doon sa may Ateneo de Davao University. Ano naman yun? Rojas Avenue corner CM Recto Avenue. Habang babasahin ho natin yung article. So pasensyaan nyo na yung yung aking intonation, diction, pronunciation. Kung ako magbabasa, syempre hindi naman kasi talaga tayo ganun ka-expert, no? So buburin tayo sa English, kaya pasensya na. Okay, so meron tayong article dito. Babasahin lang ho natin to. Kaso nga lang parang hindi na available. Nako, sayang naman. So yun nga, hindi ko nahanap yung article na yon na featuring talaga or napag-usapan yung high HPBS or high priority bus system dito sa Davao City. Kaya Wikipedia na lang ho tayo talaga. So ibig sabihin hanggang Wikipedia lang ho talaga yung medyan napakadaling ma-access na information. Okay, so Davao Public Transport Modernization Project. Ito. So pwede itong hanapin, i-type nyo lang Davao City High Priority Bus System para sa mga curious, no? So for more information, for further information, no? So maaari kayong magbasa, no, sa inyong pag mayroon kayong tamang oras or
meron kayong spare time, no? So Davao Public Transport Modernization or DPTMP, or simply the Davao Bus Project, and formerly known as the High Priority Bus System or HPBS, which lang HPBS. Okay, so stop muna tayo dito. Ano ko lang to, no? I-digest ko lang to. Kasi meron dito sabi niya, Davao Bus Project and formerly known as High Priority Bus System, HPBS. So, ibig sabihin pala, hindi na pala siya HPBS ang kanyang official name sa project, no? So ang tawag pala ngayon is na siya, Davao Bus Project. Okay, so yan na, DBP na siya, DBP. Tingnan natin. Yan, nakasulat dyan, ha, hindi ako gumagawa ng storya. So Davao Bus Project and formerly known as HPBS. Okay, so hindi na siya HPBS tawagin, pero syempre yun po yung nakasanayan natin. Yun yung nakasanayan natin, pero kaya okay lang. Pero syempre susubukan pa rin natin i-adapt yung bagong tawag, no? Kasi yun talaga yung parang tama. Okay, so Davao Bus Project, or also known as or formerly known as the High Priority Bus System or HPBS, is a 672 kilometer. Wow, tunay ba to? Wait lang, ha, basahin natin. Legit pa tong number na nabasa natin. Ayan, nakalagay, 672 kilometer bus route network under construction in Davao City, Philippines. This project is part of the Public Utility Vehicle Modernization Program of the Department of Transportation. Okay, nakalink ito. So tingnan natin kung sino ang may gawa nitong Public Utility Vehicle Modernization, Public Transportation Modernization Program, or formerly and still commonly referred to as the Public Utility Vehicle Modernization Program, is a program made by the Department of Transportation in the Philippines in 2017. Well, so ibig sabihin kay Digong, no? So it's a Duterte project. It's Duterte administration project. So wow, talagang galing, napakadabis talaga, no, kung ipinagpatuloy pala talaga sana ni Duterte ang kanyang termino up to 20 years. No, sana ginaya niya si Marcos Senior na naging 21 years of service. Siguro ang dami niyang magagawa. Mantakin nyo in 6 years, no? Meron siyang natapos na mga super mega project na build program. Hindi man lahat, hindi natapos, no? Pero ang dami niyang natapos talaga. Dami niya na complete. Like ilan yun? 20%. And yung iba naman ay siya, under construction pa rin hanggang ngayon, ongoing. Kasama na nga itong Davao City Coastal Roads and Bypass Roads. So ibig sabihin na maraming projects na nabigyan ng budget, naisa batas, no, sa panahon ni Tatay Digong, no. So hindi man siya panatapos, pero at least hindi na yun pwedeng i-cancel ng sumunod na administrasyong Marcos, kasi yun nga ay nasa batas na kapag nasimulan yung isang proyekto at meron ng budget at nasimulan na, hindi na ito maaaring i-cancel or hindi tapusin, kasi batas nga siya ng Pilipino. It's a Philippine Constitution na once mayroon ng budget at nasimulan na, so hindi na siya pwede i-cancel. Pero yung mga plano pa lang, yung mga blueprint, drawing, so hindi pa nasimulan at wala pang project, so nasa prerogative na yun ng susunod na administration kung kanyang ipagpatuloy o hindi. So for example, sa time ni Digong, ang daming mga naka-designed or nakaplano, no, under Pinoy terms na isinakatuparan pa rin sa panahon ni Digong. Binigyan ni Digong ng budget at itinuloy, no, sinimulan at ituloy. Ang iba nga tinapos, no. So yun ang difference ni Digong sa ibang mga politicians. So si Digong wala siyang pakialam kung saan i-credit yun. Wala siyang paki talaga. Wala naman siya sinabing magpasalamatan niyo ako. Ang sabi na lang ni Digong is, kung gusto niyo makita yung ginagawa ko natin, lang kayo, lilingon, titingin na lang kayo sa paligid-ligid at nang makita niyo kung anong kaibahan, di ba? Makikita niyo yung difference. Okay, so bali ang HPBS is parte siya, kasama siya ng proyekto ni Digong na Public Utility Vehicle Modernization Program. So sa dinami-raming mga presidente nga dumaan sa Pilipinas, natatanging si Digong lang talaga yung napakalakas ng loob na baguhin
yung napakalumang sistema ng Pilipinas na nakasanayan ng mga Pilipino, no? So hindi siya takot batikusin, hindi siya takot na i-bash. Basta sa tingin niya is yun yung nakatulong, no? At pinaka-beneficial para sa lahat. Okay, so tuloy natin tong basahin. So Department of Transportation 2017. So siya, no? Malinaw na kay Duterte, and with the goal of making the country's public transportation system efficient and environmentally friendly by 2020. Kaso nagka-pandemic, kaya ayun, no? Napurnada. So may mga budget na instead na pang pang build program is yun, na-divert into COVID response. So instead na pang build program, so ginamit nga siya pang response sa pambiling mga bakuna at kung pa, no? Maraming mga free transportation, yun lang, no? Libreng sakay, sobrang napakinabangan ho natin yan na nakatira sa Maynila that time, during sa pandemic era. Anyway, so yun, the program calls for the phasing out of jeepneys, buses and other public utility vehicles that are at least 15 years old and replacing them with safer, more comfortable and more environmentally friendly alternatives over the next 3 years. Currently, there are 220,000 jeepney units operating throughout the country. The program also calls to all POV drivers and operators to join or form a transport cooperative. So yun, so dito sa Davao City nagkaroon ng mga cooperative ang mga natin dito, mga jeepney drivers and operators. So yun nga yung parang pinaka-leader ho nila, sila yung parang magsisegregate or parang magbibigay ng further information para sa mga operators and drivers, conductors o ano pa ba tawag, mga dispatcher, basta kung sino yung nasa public transportation industry dito, for example sa Davao. Tapos yun parang pino-forum nila, mini-meeting, ini-explain, no? Tapos kung magkano yung matatanggap na tawag nito, magiging separation pay kung sa company pa yan, no? So as far as I know, hindi bababa sa 80,000 pesos ang matatanggap ng mga driver, and hindi naman bababa sa 150 ang matatanggap ng mga jeepney operators. Gano'n, no? Tapos meron din matatanggap yung mga dispatcher, depende, no, kung anong mga trabaho nila na may kinalaman sa public transport system industry. Okay, so yun lang, at least 15 years old. Okay, asa na yun, friendly. Okay, the program also calls, okay, yun. So balik na tayo sa HPBS ho natin. Okay, no, balik na tayo dito. So Davao Public, so Davao Bus Project, or formerly or dating tinatawag na High Priority Bus System, HPBS, is 672 kilometer bus route. So ang haba nito, no, taas. Baka buong mundo, buong Pilipinas. So Davao na pala. Bus route network under construction in Davao City, Philippines. This project is part, okay, so yan na, tapos tayo dyan. So ito yung nakalagay na mga basahin nyo, meron kayo dyan available kung meron kayo internet, no? Pwede nyo buksan ang inyong sariling mga gadgets, no? Basahin nyo ang article. Kumbaga parang review lang ho natin to, kasi nga ako, for example, napakababa ng natin brain cells, no? Para mag-retain ng mga memories, such informations. Kaya mahihirapan tayo mag-digest or magsasaulo ng ganong mga informasyon. So napaka no? Sakit sa ulo doon, tanda ng ganong tawag nito, ng ganong information. Okay, so tuloy natin ito basahin. So owner, Department of Transportation or DOTR, area serve Davao City and Panabo City. Okay, so kasama ang Panabo City, no, sa sa High Priority Bus System or Davao Bus Project. So kasamang Panabo City kasi Panabo City, Metro Davao, kasama rin siya sa Metro Davao, and saka meron siyang ruta talaga na bumabiyaheng Davao City, Panabo City to Davao City, vice versa via jeep. So yung mga jeep na yon dumadaan yun sa Barangay Lasang, Paracan, Tibongko, Ilang, mga ganong mga barangay, no. Dili ayaw. Okay, tapos okay, transit type, so bus system, number of lines, so 29, number of station 1,000, daily riderships, so 800,000. Grabe, no? So daming makakarga nitong bus system na to. Chief Executive Tristan Dwight Domingo. Okay, operation will start 2026 partial
na naman. Okay, so ito na yung hinahanap po natin na information. So 2026 partial. So ito kasi parang meron akong itong article na to, nababasa ko to last 2 years, last 1 year ago, a year ago, no. So parang nasa siya, supposedly dapat magte-take na siya, magsisimula na, no, magte-take over na yung HPBS sa Davao City in the year of 2020, kasi parang nasimulan na to 2014 pa according sabi ng nung mga taga Davao na mga drivers na nakakausap ko. Hearsay, they say na yun ang bali 2014 pa lang may forum na kinausap sila, meron na silang pinil up na form, meron na silang finil in na mga forms kung saan yun na meron silang darating yung time na meron silang matatanggap na separation fee or ano ba tawag dyan, basta separation fee lang muna ang aking gagamiting term, no, kasi hindi ko pa mahanap yung right term, nakalimutan ko na. So meron na daw forum na nangyayari, nagaganap, may mga meetings na gano'n nga yung mangyayari. So by 2020 daw magsisimula na, pero syempre yung 2014 sino bang nakakahula, di ba, na makakaroon ng pandemic in the year of 2020. So yun, naantala lahat. Plus ito pa, parang di ko alam kung totoo ba yung mga nagsabi na itong HPBS or bus project or Davao Bus Project hindi na siya kasama sa priority ng BBM administration. I don't know, no. So sana ito ay pero ito may basa nasimula na kasi to yung palang pag-phase out ng mga jeeps dito sa Davao City. 1 year contract na lang yung renewal sa kanilang LTFRB or franchise. Kasama na yun, no, sa phase out ng ng Davao City. I mean kasama na yun, no. Giveaway na yun para masimulan na ngayong natin HPBS dito sa Davao City. Tapos ngayon bayan ako na-intimidate mga tao na tumitingin sa akin with sorry. So yun na nga, no. So supposedly 2020 magsisimula ang tawag nito HPBS or Davao Bus Project. Pero ngayon ito nabasa natin yan, nakakalagay operation will start 2026 and partial pa yan, no. So hindi pa talaga siya fully. So may number of vehicles 1,105. So that's electric, 1,105 pieces, no, yung number of vehicles. Tapos ang 400 nito ay electric, okay, electric based or hindi siya gasolina, gano'n. So ibig sabihin yun talaga yung purpose, no, hindi lang mapaganda ang sistema ng ating transportasyon, kundi environmental friendly pa siya. Wow, sana all, galing talaga nitong project na to. Sana matutuloy talaga, napakaganda ng intention. So sana ito ay may budget na talaga siya para wala ng karapatan, wala ng rason ang BBM administration na ito ay hindi ipagpapatuloy, no. Kasi nasa batas ngayon, as I've said. Okay, background. In 2015, the ASEAN Development Bank or ADB was tapped by the Philippine government to help improve and modernize the public transportation in Davao City pursuant to the Philippines Presidential Administrative Order number 254 series of 2009 for an environmentally sustainable transport for the Philippines. Okay, so maglalakad tayo dito habang habang binabasa natin to patuloy. So sana ay naiintindihan nyo ako magbasa, ha. Sana okay yung natin, ating pronunciation, diction. Sinusubukan ko lang din naman talaga kahit paano, my best. So if my best wasn't good enough, so wala tayong magagawa doon. So it's in your prerogative na, no, nasa inyo yan kung manatili kayo dito sa vlog or skip na lang. Anyway, so tuloy natin to. Coordination between ADB or ADB is Asian Development Bank. In coordination between the Asian Development Bank or ADB and the city government of Davao progressed during 2017 during the term of former Mayor Sara Duterte. Implementation of the high priority bus projects or HPBS was expected to begin during 2019 with the funding of ADB through an official development assistance agreement. The project also coincided with the Public Utility Vehicle Modernization PUVMP of country under former President Rodrigo Duterte. Wow! So ibig sabihin pala siya, si Digong man ang naging presidente o hindi, meron ng plano si Digong as president na yun na nga magkaroon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Still meron pa rin talaga palang magaganap or mangyayaring high priority bus system dito sa Davao City. That's under nung time ni Sara Duterte as mayor sa Davao City, no? So ang ganda, no, ang galing. So the best talaga tong si Sara Duterte. Kaya ganyan na lang sila kalakas, no, sa masa.
Kaya na lang talaga si Sara Duterte so far ang pinakamaraming boto na nakuha, no, sa buong istorya sa politiko or sa eleksyon sa halalan ng Pilipinas. So, 'di ba? Ang dami, mas yan nga ang sinasabi ko sa inyo. Magaling si Tatay Digong, no question, no. Pero kung sa track record do tayong pagbabasehan ho natin, di hamak na mas magaling si Sara Duterte kumpara sa kanyang tatay. Di ba? Yan yung ano ko, yun talaga yung ano, I stand for that, no? Talagang kung track record yung pag-uusapan ho natin. Talagang mas maraming award, mas maraming record, mas maraming awards itong si Sara Duterte sa kanyang mayorship to compare kay sa kanyang tatay na si dating Mayor Rodrigo Duterte. Pero syempre, kumbaga ang ginawa kasi ni Tatay Digong kumbaga parang dumating si Tatay Digong sa isang lokasyon na wala pang development, 'di ba? Like ang dami pang mga infested na kumbaga ito, gagawa kong illustration ha. So kumbaga si Tatay Digong pumunta siya sa sa isang lugar na may mga damo, maraming ahas, may mga surot, may mga piste, daga, lahat-lahat, no, lahat ng basta marami, no, infested na mga kapistihan ang isang lugar. So ginawa ni Digong is nilinis, inayos, lahat-lahat, no. So nung time na hindi na siya mayor, ang pumalit na mayor is na lang, pinagpatuloy, in-improve yung dapat in-improve, pinagpatuloy yung mga magandang mga proyekto, tapos dinagdagan pa, no, ang paggawa ng mga mas magagandang proyekto na makakatulong para sa taong bayan. So kaya ganoon naman yung so ibig sabihin credit and the credit is due pa rin, no. So give credit with the credit is due. So ibig sabihin it takes two to tango. So ibig sabihin Davao City is nothing without Tatay Digong in Sara Duterte. So ibig sabihin it takes two to tango. So dahil sa dalawang Duterte na yon, kaya heto ngayon ang Davao City, di ba? Talagang umani ng napakaraming awards. Grabe yung benepisyo ng natatanggap o nakukuha ng mga tao rito. Hindi ayuda ha. Hindi ayuda, kundi benepisyo ba yun nga, cleanliness and safe next to godliness. Tapos yung yung safe, peace and security. Yung na-enjoy ho natin dito. Syempre progress kahit paano, di ba? So nagkataon lang na so proyekto na talaga to ni Mayor Sara Duterte at nagkataon pa na meron ding proyekto naman for national si ex-president Rodrigo Roa Duterte. Na yun nga PUV MP or Public Utility Vehicle Modernization Program. So nag-coincide of the country under form. Okay, in 2018 the project's target implementation date was moved. The estimated cost of the project then was estimated to be at 3.6 billion. Courtesy, wait lang ha, i-digest natin to. In 2018, the project's target implementation date was moved. Okay. The estimated cost of the project then was estimated to be at 3.6 billion courtesy of the ADB and had only 5 routes in total. Ano ibig sabihin nito? So what is the meaning of this na binasa natin? So parang siya, na-moved, na bago, tama ba? So estimated cost, yon? Anyways, okay, proceed or move on. In 2019, the local city government allocated 100 million pesos for the preliminary implementation of its PBS. Preliminary sa pauna, panimula. It was counterpart of the said loan from the ADB. The target year of implementation of the project was set by 2022 with the approval of National Economic and Development Authorities or NEDA on the project. The budget was expanded to 18.6 billion. Okay, so yun no. So from original na budget cost or estimated na estimated cost na 3.6 billion is nagiging na siya 18.6 billion, encompassing 29 routes throughout the city which would be divided into 4 tiers. So ibig sabihin yun nga ang original supposedly is 3.6 billion with 5 routes in total. So ngayon nung 2019 is ginawa na siyang 18.6 billion. So nadagdagan ng 15 billion ang project cost, estimated cost. Tapos yung routes na supposedly 5 routes lang dapat ay nagiging 29 routes na. Okay? In 2020, the project was formally known as the Davao Public Transport Modernization Project.
With the outbreak of the COVID-19 pandemic, the implementation of the project was uncertain and put on hold due to lockdowns and resources being diverted to curb the effect of the pandemic. O, di ba yun na sinasabi ko sa inyo na nabawasan, no? Imbis na pang build project sana yung proyekto, binawasan, tinapyasan, at yun na lang, inilaan na lang sa, yun na nga, for COVID response. Okay, so, asa na tayo dito? Resources, lockdown, okay? In 2021, the project's full operation date was moved into the third quarter of 2023. So, noong 2021, dapat ang talaga pinaka-final na yun, no? Imbis na 2019, parang naging 2021. So, ngayon nagiging 2023 na naman, no? Okay? So, ano nangyari na? So, it's 2024 already. So, an interim pass system was launched in preparation for the project. In 2023, NIDA approved the expansion of the project, which saw the budget of the project increased to almost 80 billion pesos. Okay, diretso tayo dito, lakad lang tayo para iwas boring, no? Okay, so basa na tayo, basa. The expected contribution of the local government increased to 1.5 billion throughout the whole project implementation. The formal contract signing happened in July with ADB officials and the Philippine government led by President Bongbong Marcos. Wait lang, bumaba. Ano to? 1.5 lang ha. Balikan ulit natin. Pasensyahan na talaga ako. Ako yung tipo sa tao talaga na ganahong ulit-ulitin. Balik-balikan yung aking binabasa para maintindihan. Okay? Okay, balikan natin ha. In 2023, NIDA approved the expansion of the project. Expansion? So, iba ang expansion sa extension. Extension is parang in-extend. Oo. So, iba naman yung expansion. So, expansion is parang pinalawak, pinalapad. Extension is parang in-extend. Parang ganun. Like, okay, ito na yung parang deadline or deadline ho natin. Pero, syempre, i-extend ho natin siya sa ganitong deadline. So, another 1 year extension. Parang ganun. No? So, yung expansion naman is yung parang pinalawak, pinalapad. So, okay, yung kanyang coverage. So, nakasulat to dito na in 2023, NIDA approved the expansion of the project which so asa na to? Okay, so sorry. The expansion of the project which saw the budget of the project increased to almost 80 billion pesos. Nice one. Okay. The expected contribution of the local government increased to okay. So, yung kay Sara Duterte that time is parang 100 million, no? Tama ba yun? Tama ba yung pagkakaintindi ko? So, supposedly 100 million. Actually, yun talaga yung parang in-approve ng EDB na parang preliminary na budget, no? Giveaway para sa HPBS. Pero nitong 2023, nagiging na siya. The expected contribution of the local government increased to 1.5 billion pesos throughout the whole project implementation. So, okay lang. Mayaman naman ang Davao. Marami tayo. Billionaire city ang Davao City, no? Sa mga hindi nakakaalam. And the formal contract signing happened in July with the ADB officials and the Philippine government led by President Bongbong Marcos. And in 2024, contracts for civil works, which includes bus stops, bus lanes, depots, and terminals of the projects were signed. Yun, so tuloy-tuloy talaga to, no? Wala. Oh, sa mga nakikinig diyan, nanonood. Yun, hope talagang hopeful pa rin ho tayo, no? Or full of hopes pa rin ho tayo dito. Hindi pa po talaga tayo makasabi na wala na tayong project na HPBS. Tuloy-tuloy pa rin pala talaga. So, shout out sa mga taga Davao City na daily commuters, public commuters, dependent sa ating mga jeepneys in mga buses. Makinig ho kayo sa akin. Ito pala, yung inyong pagtsatsaga, inyong sakripisyo ngayon, no? Siksikan, halos parang kayong mga zombie. Merong zombie apocalypse na nangyayari every peak hour dito sa area na to dito sa Rojas. Naghahabulan, nag-aagawan, papaunahan, makasampa sa jeep, no? Kasi gutom na, may mga pamilya nag-aantay ng nanay at tatay na magluluto, no, sa bahay. So kailan na makauwi early as possible, no? So yung inyong sakripisyo na yan, imbes na magreklamo kayo, so nakikisama kayo, tiis ganda lang kayo, no? Tiis ganda, tiis pugi. Kasi darating yung time din naman pala talaga na matatapos yung HPBS ho natin, no? So ito yung binasa ho natin. So tuloy-tuloy ho pala talaga siya. Okay? In 2024, contracts for civil works which includes bus stops, bus lanes,
depots and the terminals of the projects were signed. Oh, di ba? So, permado na. Di ba? Wala na makakapigil. Eh, sabi ko sa inyo, di ba? So, salamat sa gumawa ng batas ng Pilipinas na ang isang proyekto na nasimulan ng gawin ng isang administration and nalagyan na rin ng budget ay hindi na maaaring i-cancel ng susunod na administrasyon. So maraming thank you, no? Maraming thank you sa kung sino man ang author, sino ang sumulat nun, kung sino may gawa nun. So maraming thank you, no? So saludo ko sa inyo kung sino ka man. Okay, yun na nga, in 2024, yun na nga. So however, the project has been hounding with postponements caused by the right-of-way issues concerning 32 landowners. Okay, so however, so yun lang naman, no? So I don't know kung malaki ba or maliit na problema ito. Ano sa tingin niyo? Pa-comment nga dyan if you're coming this far. If you've come this far. So you know, if you have come this far sa aking vlog, sa aking video, sa 35.50, narinig itong sabi ko sa inyo, no, or yung aking katarungan na yun na nga. However, the project has been hounding with postponements caused by the right-of-way issue concerning with 32 landowners. Ano sa tingin nyo? Malaking problema ba to? Maliit? Kaya lang ba itong isettle, i-fix ng ating gobyerno ng Philippine States or hindi? Ano sa tingin nyo? Yes or no? Malaki or maliit? Serious, ano ba siya? Serious conflicts or serious problem ba talaga to na kinaharap ng ating tagapagpatupad ng batas ng ating gobyerno para siyempre hadlang yun no, para maisa kayo tuparan yung pinapangarap ng mga Pilipino. Although hindi man lahat ng mga Pilipino is may idea tungkol sa proyekto, pero tsaka na lang nila yan ma-realize na kailangan pala natin ang ganitong proyekto nung nagagamit na ho natin, napapakinabangan na, di ba? Ganon yun eh. So yun lang, meron tayo ditong routes. Ayan mga routes. So basahin nyo lang ha, sa Wikipedia available ho yan. So Panabo City, Rojas Avenue, Matina Aplaya, Bunawan, Bago Aplaya, sa Port, Toril, Ism Lanang, Kalinan, Santa Ana Avenue. Okay? Ayan, maraming mga routes. Tapos funding and planning. So the whole project will have an estimated cost of 73.37 billion pesos. Project contract packages. The planned construction is divided into 8. Saan na yun? Okay, divided into 8 packages. Divided into 8 contract packages. The Department of Transportation awarded 3 contracts to China International Water and Electrical Corporation. Wow, present ang China, no? So meron silang kinalaman sa project. Kumbaga meron silang ang tawag nito, participation, which is very good, no? Kasi kapag China talagang gagawa, expected ho natin yan, napaka-effective, efficient, napakabilis. Okay, CP01 is for designing and building buhangin and depot. Okay, so yun lang yun, no? So marami na tayong okay, issues and criticism. For its implementation, various infrastructure must be built such as bus depots and terminals. Several indigenous peoples communities are expected to be affected by the said constructions. It includes IP tribes in the districts of Baguio, Calinan, Marilog, and Choril, Davao City. Various transport groups in the city such as Piston. Ayan. Sabi nila ang Piston, mga makakalawang grupo daw yan, mga NPA. O, basta yan, pabigat. Hadlang, no, sa pagbabago. Ayaw talaga nila. Lagi nagrarally yung mga Piston na yan, parang piste. O, totoo yan. Talagang power tripper itong Piston. Ano yan sila? Hindi yan sila go for the pagbabago. Talagang against yan sila lagi. Gusto lang manatili ang Pilipinas sa nakasanayang bulok na sistema at makaluma, backward, ganun. So ibang mga neighboring countries ho natin sa Southeast Asian region ay napaka high-tech and modernized na. Pero tayo dito sa Pilipinas gusto nitong mga piston yawa na to na manatili tayo sa bulok at makalumang sistema. Ay, Panginoon, no? So hindi naman sana talaga to sasucceed, no? Itong mga taga-piston. Yan talaga sila number 1 na tawag dito hadlang, no, sa pagbabago sa Pilipinas. Yun lang. And which imposed okay, making it the only city in the country to be exempted drew flack from various transport operatives nationwide. Ano ibig sabihin nito? Wait lang, basahin natin
which impose consolidation among individual jeepney operators. Davao City is exempted from such consolidation due to DP, TMP taking place. Okay, making it the only city in the country to be exempted drew flak from various transport cooperatives nationwide. Ano ibig sabihin nun? Okay, di ko na i-digest yan or iintindihin pa at yun na nga. Bali gusto ko lang tapusin na ang vlog dito pero sana ay meron pa tayong makitang bus dito na babiyahe kahit pa last minute na kasi time check ho tayo, it's 7:20 na ng gabi, so malapit na mag alas 8 or lampas alas 7 na, so ibig sabihin baka wala na tayong makikitang bus papuntang Toril o kung saan man na magta-transport ng pasahero, tulong sa mga public commuters na nakadepende sa mga jeeps. So, tinanong natin si ma'am, siguro papuntang Toril yun si ma'am. Tinanong ko kung meron pa bang bus papuntang Toril. Sabi niya, hindi daw siya sure. So, yun na nga, possible, wala na talaga kasi time check tayo, it's 7:21. So, ibig sabihin, tapos sa yung peak hour natin. So, peak hour naman na lang talaga yung yung pinupuntahan nitong mga bus, LCI, Bachelor, para tutulong sa ating mga public jeepneys para mag-transport ng ating mga public commuters or yung ating mga Davao City commuters na dependent nga sa public transport system. Okay, maraming thank you. Uwi na tayo. Maraming bye-bye. Maraming thank you and bye-bye. Sana naintindihan nyo talaga yung aking ginawang reporting. Grabe, akala mo talaga estudyante nag-report to. Parang grade 6 lang grade 6 reporting yarn. Bye-bye. Ingat.